Good day mga pade, Lloyd Lampaya po. Welcome na naman po sa ating video kung saan tayo nagbibigay ng mga simpleng tips and tricks lalong-lalo doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtattoo. Ngayon mga bossing, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga machine natin na nasira na. Halimbawa na mga bossing, itong aking pen type. Ayan mga bossing, saktong-sakto at bumigay na po yung aking machine sa tagal ko nang ginagamit. Nabugbog na po kasi yung kanyang dynamo. Sir Lloyd, paano mo nalaman na dynamo po yung sira niyan? Pakinggan nyo mga bossing ha, pakinggan nyo, i-on natin. O diba? Mahina po. Kadalasan kasi mga bossing, dapat yung pag in-on ko yan, dapat yan is malakas yung power niya. Parang kasi itong may jump start mga bossing. Ngayon po is nawala na. So, kailangan na natin siyang palitan. So dahil nga po, matino pa po yung battery niya at nakakapanghinayang naman po na ito ay, alam niyo na, itapon na lang or what, o hindi na pakinabangan. Siyempre, minabuti natin na mag-research o maghanap pa kung saan tayo makakabili ng kanyang dynamo. At yun nga po mga bossing, nakahanap tayo at ilalagay ko na lang po sa comment section yung kung saan ko siya nabili, kung sakasakaling may ganito kang klase ng problema. So ano yung mga kailangan natin bago tayo magsimula sa pagpapalit ng dynamo? So unang-una dito mga bossing, kailangan natin ng panghinang. Ito yung soldering iron, soldering paste, soldering lead mga bossing. Tapos meron tayo ditong mga parts ng tools na kung saan may mga alinto na maliliit na gagamitin natin. At syempre, huwag mawawala yung ating dynamo na nabili. So ayan mga bossing, oh. Saktong-sakto itong mga bossing at talagang sukat na sukat talaga. Parang ano lang talaga, iisa. At alam nyo kung saan ko ito nabili? Sa mismo ring nagbebenta dito. So ayun mga bossing, so nakahanap tayo, simulan na natin yung pagpapalit ng dynamo. So unang-una dyan mga bossing, kailangan natin baklasin itong machine. So paano ba to binubuksan? Dito mga bossing, ito yung kanyang grip. So kailangan nyo itong ikutin. Tumutunog yun, di ba mga bossing? Ang trabaho ko sa ito mga bossing, ito yung nag-a-adjust nung labas ng ating needle. So kailangan nyo lang itong isagad hanggang sa kumalas. Ayan. So kalas na siya. Ngayon, ano naman to? Itong dulo na itong mga bossing, kung makikita nyo yung butas na maliit, dyan po pumapasok yung dulo ng ating mga cartridge needle at sinisipa nung nandoon sa loob. So ngayon, para malaman nyo, para makita nyo rin yung sinasabi ko, kailangan natin itong buksan. So yun, bubuksan na natin siya, no? Gagamit tayo ng alin dito. Yan. So ito, sukat ba to? Hindi ko alam kung ito yun. Yung maliit to. Ito yung malaki. So ito, meron siyang dalawang alin dito mga bossing. Kung halimbawa lang na parehas tayo ng model mga bossing ng tattoo machine. So kung parehas tayo ng model, so malamang makakatulong sa inyo itong video na to. So ayan, meron siya ditong alin. Tatanggalin natin. Isa. Yan, tanggal na. Tapos, dalawa. Yan. Pagkatanggal niyan mga bossing, pwede niyo po itong bunutin na. Ayun, di ba? Ang bilis lang nabunot. So ito po yung pumapalo doon sa ating needle. Ito yung pumapalo doon sa dulo. Kung mapapansin yung cartridge needle, may nakos din parang stick doon. Yung po yung tumatama dito na pag umiikot ito, yun po yung sumisipa. So nakakuha na po sa discard mga bossing, no? Yan po yung sumisipa. Ngayon, tatanggalin na natin tong kanyang cam wheel. So meron po yung alin na maliit mga bossing. Meron siyang alin na maliit. So kailangan natin palitan tong ating alin ng mas maliit. Ayan. Para matanggal natin yung kanyang cam wheel. So hanapin nyo lang mga bossing. Tapos alalay lang mga bossing sa paghigpit ito para hindi po ma-lost thread kaagad ang inyong mga cam wheel. Kasi mahirap po hanapin ito. Ito ang pinakamahirap sa part nito kasi gawa nga ng hindi mo alam yung mabibili mo kung match ba sila ng machine mo, di ba? So dapat ingatan nyo itong mga bossing. Napakasensitibo niyan. Tapos, syempre, meron siya ritong alin ulit mga bossing kung saan mapaghihiwalay mo na yung dynamo tsaka yung body niya. So bago natin gawin yun mga bossing, kailangan mo nang tanggalin natin sa pagkakahinang itong mga wire niya sa dynamo. So buksan natin itong paste. Nang sa ganun ay magkaroon ng dulas. Ayan. So paalala lang mga bossing mag-ingat sa paggamit ng soldering iron. Kung di kayo marunong, tumawag kayo ng mga kuya niyo dyan o tatay ninyo na marunong gumamit ito na sa ganun ay hindi kayo madisgrasya. So yun mga bossing, tanggalin na natin siya. Kailangan nyo lang pasuin to. Yan. Para makalas yung hinang. So ayan, ang bilis na natanggal mga bossing, no? Tanggal na yung dalawang wire. Ayan yun, no? Tapos ngayon, kailangan nyo nang tanggalin itong dynamo. So meron po yung alin na kailangan natin baklasin. So magpapalit tayo ulit ng alin. Susukat dyan. Ayan. Mabilis lang naman mga bossing Tsaka nakapanghinayang kasi talaga mga boss na mababaliwala lang yung machine tapos ang mahal-mahal, di ba? So ito na po yung lumang makina natin.
So ito na po yung mahina na. So thank you dahil nga natulungan niya ako ng ilang taon, di ba? So ngayon, ito na po yung ating bagong dynamo, mga bossing. Ito na yung bago. Ito yung ating bagong ipapalit. So kitang-kita naman, brand new yan mga bossing. Siyempre, parehas lamang po kung paano natin ito ibabalik, di ba? Kung paano natin binaklas, ganun din po natin ibabalik. At huwag niyo pong kakalimutan na magkabaligtad po itong red at black dito sa ating dynamo. So mga bossing, kung mapapansin niyo, titigan niyo maigi, doon sa kanyang positive, mga bossing, meron siya doong tuldok. So, yun po yung magpapaalala na positive po yun. So, hindi kayo maliligaw. So, dapat dyan po yung kulay pula. So, ngayon bago natin siya idikit, lagyan muna natin ito ng LED nang sa ganun matibay po yung kapit ng ating wire dito sa ating dynamo. So, lagyan natin. Buti na lang, meron tayong alam sa mga ganitong diskarte. Nakakapanghinayang kasi talaga mga bossing eh. Alam nyo naman, di ba? Pare-pares lang tayo eh. Pare-pares lang tayo na, alam nyo na, nagtitipid-tipid. Yan. Lagyan nyo lang siya para matibay yung kapit niya pag idinikit na natin. So, meron na siyang LED. Ngayon, isabay na rin natin yung wire nito. Lagyan na rin natin to ng, ng LED. Para talagang all goods tayo. Yan. O, diba? Ang bilis lang. Ang bilis lang, mga boss. So, ngayon, dahil nalagyan na natin silang dalawa, ang gagawin naman natin ngayon ay malagot tong panghinang ko Yan. So, ibalik natin ulit tong ating dynamo dito. Paalala lang mga bossing yung tuldok po, doon po yun sa positive niya. So, ayan, ibalik natin. Tapos, ipantay lang natin nang sa ganun maganda. Tapos, tsaka nyo po higpitan. Para hindi po kumalas yung dynamo doon sa kanyang body. Yan. O, diba? Para talaga siyang mga bossing. At ang alam ko talaga mga bossing, siya talaga yun eh. Siya talaga. Yung dynamo na nabili natin, siya po talaga yung ginamit kasi parehas na parehas sila ng model. So buti na lang at nakakita tayo. Kaya huwag nyo pong itatapon yung inyong mga lumang pen type kasi baka malay nyo is magawan pa po yan ng paraan. Siguro ang pinaka masisira lang talaga na nakakatakot mga bossing ay yung battery. Kasi medyo may kamahalan din po at baka mamaya is wala na po yung mga model ng mga makina ninyo kasi syempre taon-taon po ay nagpapalit po sila ng model. So ngayon balik na tayo rito. Ipaghinang na natin siya ngayon mga bossing. Ipagdikit na natin yung ating mga wire at dynamo. So yan lang. Hihinangin lang natin ulit. Oh, di ba? All goods. Saglit lang Tapos yung kanya namang negative. Ayan. Hihinangin lang natin. Oh, tapos. Tapos na. Tapos na mga boss. Ayos na yung ating machine. Sure yan. Sure yan mga bossing. Ayos na yung ating machine. Diba? So parang bago na naman to. Dahil nga syempre, bago yung kanyang puso. Ayan. Oh. Speaking of puso, tinan mo yung cam wheel niya, diba? Parang puso. Ang bado yung puti ko. So ngayon, ihigpitan na natin yung ating cam wheel. Ibabalik na natin. Simple lang yan, diba mga bossing? So yun mga bossing, ibabalik na natin yung ating dynamo. Hihigpitan na din natin yan ulit, gaya ng dati. So nakikita ba sa video mga bossing? Yan. Higpitan lang natin yan. Tapos siguraduhin natin na hindi sumasayad yung cam wheel niya doon sa ilalim. Para maganda po yung ikot. O, di ba? Ngayon, feeling ko medyo maluwag pa yan eh. Higpit natin ng konti. Yun. Sabay, baklas. Yan. Mahigpit na siya. Okay, goods. Tapos, tsaka natin to ilagay ulit. Ibalik natin tong ito. Ibalik natin to rito. At itapat nyo doon sa kanyang tornilyuhan. Ayan. Simple lang yan mga bossing. Para kang nag-lego. Tsaka ang bilis na talaga niya gawin mga boss. Diba? All goods na. So ngayon bago natin siya itornilyo, para hindi na tayo pabalik-balik, subukan natin siyang i-on. Diba? Iba yung tunog mga bossing mas masigla na siya ngayon. Mas malakas na. Pakinggan nyo. Dapat ganyan yan. Hindi katulad kanina na napakahina niya na. Ibig sabihin nun, tama nga tayo ng hinala. Nasira na po yung kanyang dynamo. So dahil all goods na tayo mga bossing, syempre wala na tayong gagawin pa. Kundi ibalik na natin yung kanyang mga tornilyo. No, sa ganun is magamit na natin siya kinabukasan pag tayo ay may session na. O diba? Nakaligtas na naman tayo sa gastusin mga bossing. Iba talaga yung may konti kang nalalaman, tas mahilig kang mga likot. Sure yan mga bossing. Magtatagal yung mga gamit ninyo. Kasi kung wala kang alam sa ganito, malamang, i-dispose mo na to. At talaga nga naman mga bossing na kahit paano itong mga to ay
na-develop na talagang, alam mo yun, magdi-dispose ka talaga. Tapos bukod dun, sure naman ako mga bossing na bago to bumitaw o bago to bumigay is nakabawi na kayo. So, ayun, di ba? Oh. Okay na mga bossing. Subukan natin ulit. Oh, di ba? All goods na mga boss. Ayos na ulit yung ating machine mga bossing at magagamit na naman natin to ng ilang taon at yari na naman to. Mabububog na naman sa akin to for sure. So ayan, pero syempre mga bossing, ang ginawa natin para na hindi ito mangyari ulit is nagreserba na ulit ako. So umorder pa ako nito ng isa pa nang sa ganun is bumigay man to sa kalagitnaan ng session mga bossing, meron tayong pang backup. Yes mga bossing, kailangan natin ng extrang machine ha. Lalo na doon sa mga kaibigan natin na mahilig mag-service. Huwag kayong mag-service na iisa lang po ang machine ninyo kasi hindi natin alam yung buhay ng dynamo. Baka mamaya sa kalagitnaan ng session is bumigay yon. Siyempre, mahihinto po yung mga trabaho. So yun mga boss, dahil nga tapos na tayo, eto na at okay na po yung ating machine. Sana po ay nakatulong po itong ating simpleng video, lalo na doon sa mga kaibigan natin dyan na mga mananato at meron silang mga lumang makina, mga bossing. Ganun lang po kasimple yung pagpapalit ng dynamo at sana meron po rin kayong makitang dynamo na sukat doon sa inyong mga lumang makina. Sa may katanungan mga bossing ha, pwede po kayong mag-comment dito sa ating video tapos para meron tayong pag-usapan sa mga susunod na video at kung sakasakaling kaya natin gawa ng video, gagawa natin yan mga bossing. At sa mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Lita 2. Yun lamang po. Maraming salamat! All goods na!